Aklat ng Genesis, Kabanata 36, hanggang Kabanata 40. Genesis Kabanata 36. Ito nga ang mga lahi ni Esau, na siyang Edom. Si Esau ay nag-asawa sa mga anak ng Canaan, kay Ada na anak ni Elon na Hetho, at kay Aholibama, anak ni Ana na anak ni Zibeon na Hevo, at kay Basemath na anak ni Ismael, na kapatid ni Nabayot. At ipinanganak si Eliphaz ni Ada kay Esau, at ipinanganak ni Basemath si Reuel. At ipinanganak ni Aholibama si Jeus, at si Jolam at si Korah. Ito ang mga anak ni Esau, na ipinanganak sa kanya sa lupain ng Canaan. At dinala ni Esau ang kanyang mga asawa, at ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng tao sa kanyang bahay, at ang kanyang hayop, at ang lahat ng kanyang kawan, at ang lahat niyang tinatangkilik na kanyang tinipon sa lupain ng Canaan, at napasa ibang lupain bukod kay Jacob na kanyang kapatid. Sapagkat ang kanilang pag-aari ay totoong napakalaki para sa kanila na tungaang magkasama at ang lupain na kanilang pinaglakbayan ay hindi makaya sila, sapagkat napakarami ang kanilang hayop. At tumahan si Esau sa bundok ng Seir, si Esau ay siyang Edom. At ito ang mga lahi ni Esau, na ama ng mga Edomita sa bundok ng Seir. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Esau, si Eliphaz, na anak ni Ada na asawa ni Esau, si Reuel na anak ni Basemath, na asawa ni Esau. At ang mga anak ni Eliphaz, ay si Teman, si Omar, si Zepho, si Gatham at si Senaz. At si Timna ay babae ni Eliphaz na anak ni Esau, at ipinanganak niya kay Eliphaz si Amalek. Ito ang mga anak ni Ada na asawa ni Esau. At ito ang mga anak ni Reuel, si Nahat, si Zerah, si Sama at si Miza. Ito ang mga anak ni Basemath na asawa ni Esau. At ito ang mga anak ni Aholibama, na anak ni Ana, na anak ni Zibeon, na asawa ni Esau, at ipinanganak niya kay Esau, si Jeus at si Jolam at si Korah. Ito ang mga pangulo sa mga anak ni Esau, ang mga anak ni Eliphaz, na panganay ni Esau, ang pangulong Teman, ang pangulong Omar, ang pangulong Zepho, ang pangulong Senaz, ang pangulong Korah, ang pangulong Gatam, ang pangulong Amalek. Ito ang mga pangulong nagmula kay Eliphaz sa lupain ng Edom. Ito ang mga anak ni Ada. At ito ang mga anak ni Reuel na anak ni Esau, ang pangulong Nahath, ang pangulong Zerah, ang pangulong Sama, ang pangulong Miza. Ito ang mga pangulong nagmula kay Reuel sa lupain ng Edom. Ito ang mga anak ni Basemath, na asawa ni Esau. At ito ang mga anak ni Aholibama na asawa ni Esau, ang pangulong Jeus, ang pangulong Jolam, ang pangulong Korah. Ito ang mga pangulong nagmula kay Aholibama na anak ni Ana, na asawa ni Esau. Ito ang mga anak ni Esau, at ito ang kanilang mga pangulo, na siyang Edom. Ito ang mga anak ni Ser na Horyo, na nagsisitahan sa lupain, si Lotan at si Sobal, at si Zibeon, at si Ana, at si Dyson, at si Ezer, at si Disan. Ito ang mga pangulong nagmula sa mga Horyo, na mga angkan ni Ser sa lupain ng Edom. At ang mga anak ni Lotan, ay si Hori at si Himan, at ang kapatid na babae ni Lotan ay si Timna. At ito ang mga anak ni Sobal, si Alvan, at si Manahath, at si Ebal, si Zepho, at si Onam. At ito ang mga anak ni Zibeon, si Asha at si Ana. Ito rin ang si Ana na nakasumpong ng maiinit na bukal sa ilang, nang pinapanganginiin ang mga asno ni Zibeon na kanyang ama. At ito ang mga anak ni Ana, si Dyson at si Aholibama, na anak na babae ni Ana. At ito ang mga anak ni Dizon, si Hemdan, at si Eshban, at si Ephraim, at si Cheran. Ito ang mga anak ni Eser, si Bilhan, at si Zavan at si Akan. Ito ang mga anak ni Disan, si Hus at si Oren. Ito ang mga pangulong nagmula sa mga Horyo, ang pangulong Lotan, ang pangulong Sobal, ang pangulong Zibeon, ang pangulong Ana, ang pangulong Dyson, ang pangulong Ezer, ang pangulong Disan. Ito ang mga pangulong nagmula sa mga Horyo ayon sa kanilang mga pangulo, sa lupain ng Ser. At ito ang mga hari na nagsipagheri sa lupain ng Edom bago maghari ang sinumang hari sa angkan ni Israel. At si Bela na anak ni Beor ay naghari sa Edom, at ang pangalan ng kanyang bayan ay Dinaba.
At namatay si Bela, at naghari na kahalili niya si Jobab na anak ni Zerah, na taga Basra. At namatay si Jobab at naghari na kahalili niya si Husam, na tagalupain ng mga Temaniyo. At namatay si Husam, at naghari na kahalili niya si Adad, na anak ni Badad, na siya ring sumakit kay Midian sa param ni Moab, at ang pangalan ng kanyang bayan ay Avita. At namatay si Adad at naghari na kahalili niya si Samla na taga Masreka. At namatay si Samla at naghari na kahalili niya si Saul, na taga Rehoboth na tabi ng ilog. At namatay si Saul, at naghari na kahalili niya si Baalanan na anak ni Akbar. At namatay si Baalanan na anak ni Akbar, at naghari na kahalili niya si Adar. At ang pangalan ng kanyang bayan ay Pau, at ang pangalan ng kanyang asawa ay Mitable na anak ni Matred, na anak na babae ni Mezal. At ito ang mga pangalan ng mga pangulong nagmula kay Esau, ayon sa kanikanyang angkan, ayon sa kanikanyang dako, alinsunod sa kanikanyang pangalan, ang Pangulong Tima, ang Pangulong Alva, ang Pangulong Jetheth, ang Pangulong Aholabama, ang Pangulong Ela, ang Pangulong Pinan, ang Pangulong Senas, ang Pangulong Teman, ang Pangulong Mibzar, ang Pangulong Magdil, ang Pangulong Hiram. Ito ang mga pangulo ni Edom, ayon sa kanikanyang tahanan sa lupain na kanilang pag-aari. Ito'y si Esau na ama ng mga Edomita. Genesis Kabanata 37. At tumahan si Jacob sa lupaing pinangibahang lupain ng kanyang ama, sa lupain ng Kanaan. Ito ang lahi ni Jacob. Si Jose, na may 17 taon, ay nagpapastol ng kawan, na kasama ng kanyang mga kapatid, at siya'y batang kasamahan ng mga anak ni Bilha, at ng mga anak ni Zilpa, na mga asawa ng kanyang ama, at ibinalita ni Jose sa kanilang ama ang kasamaan nila. Minamahal nga ni Israel si Jose ng higit kaysa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan, at siya'y iginawa ng isang taon-ika na may sari-saring kulay. At nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanilang ama ng higit kaysa lahat niyang kapatid, at siya'y kinaputan, at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa. At nanaginip si Jose ng isang panaginip, at isinaysay sa kanyang mga kapatid, at lalo pa nilang kinaputan siya. At sinabi niya sa kanila, "Pakinggan ninyo, ipinamamanhik ko sa inyo, itong panaginip na aking napanaginip. Sapagkat, narito, tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, at, narito, na tumindig ang aking bigkis, at tumuwid din naman, at, narito, ang inyong mga bigkis ay napasa palibot at yumukod sa aking bigkis." At sa kanya'y sinabi ng kanyang mga kapatid, "Maghahari ka ba sa amin? O Panginoon ka sa amin?" At lalo pa siyang kinaputan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. At siya'y nanaginip pa ng ibang panaginip, at isinaysay sa kanyang mga kapatid, at sinabi, "Narito, ako'y nanaginip pa ng isang panaginip. At narito, na ang araw, at ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa akin." At kanyang isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid, at sinaway siya ng kanyang ama, at sa kanya'y sinabi, "Anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo?" At ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya, datapwat iningatan ng kanyang ama ang salita sa pag-iisip. At yumaon ang kanyang mga kapatid upang magpastol ng kawan ng kanilang ama, sa Sikhem. At sinabi ni Israel kay Jose, "Di ba nagpapastol ng kawan sa Sikhem ang iyong mga kapatid? Halika, at uutusan kita sa kanila." At sinabi niya sa kanya, "Narito ako." At kanyang sinabi sa kanya, "Yumaon ka, tingnan mo kung mabuti ang lagay ng iyong mga kapatid, at kung mabuti ang lagay ng kawan, at balitaan mo ako." Gayon sinugo siya mula sa libis ng Hebron, at siya'y naparoon sa Sikhem. At nasumpungan siya ng isang tao, at, narito, na siya'y naggagala sa parang, at siya'y tinanong ng taong yaon, na sinasabi, "Anong hinahanap mo?" At kanyang sinabi, "Hinahanap ko ang aking mga kapatid, ipinamamanik ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung saan sila nagpapastol." At sinabi ng tao, "Nagsialis na sila, sapagkat narinig kong kanilang sinabi, tayo na sa Dothan." At sinundan ni Jose ang kanyang mga kapatid, at nasumpungan niya sila sa Dothan. At kanilang natanuan siya sa malayo, at bago nakalapit sa kanila ay nagbanta sila laban sa kanya na siya'y patayin.
At nagsangusapan, narito, dumarating itong mapanaginipin. Halikayo ngayon, siya'y ating patayin, at siya'y ating itapon sa isa sa mga balon, at ating sasabihin, sinakmal siya ng isang masamang hayop, at ating makikita kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. At narinig ni Ruben, at iniligtas siya sa kanilang kamay, at sinabi, huwag nating kitlin ang kanyang buhay. At sinabi ni Ruben sa kanila, huwag kayong magbubaw ng dugo, itapon ninyo sa balong ito na nasa ilang, datapwat huwag ninyong pagbuhatan ng kamay, upang iligtas sa kanilang kamay nang mapabalik sa kanyang ama. At nangyari, nang dumating si Jose sa kanyang mga kapatid, na hinubdan siya ng kanyang tanika, ng tunikang may sari-saring kulay na kanyang suot. At kanilang sinunggaban, at kanilang itinapon sa balon, at ang balon ay tuyo, walang tubig. At nagsiupo upang kumain ng tinapay, at kanilang itiningin ang kanilang mga mata at tumingin sila. At, narito, ang isang pulutong na mga Israelita na nagsisipang galing sa Gilead 10 ng kanilang mga kamelyo at may dalang mga pabango, at mga balsamo, at mga mira, na kanilang dadalhin sa Ehipto. At sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, anong ating mapapakinabang kung ating patayin ang ating kapatid, at ilihim ang kanyang dugo? Halikayo, at atin siyang ipagbili sa mga Israelita, at huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, sapagkat siya'y ating kapatid, atin din laman. At dininag siya ng kanyang mga kapatid, at nagsisipagdaan ang mga mangangalakal na mga Midianita, at kanilang isinampa si Jose sa balon, at ipinagbili nila si Jose sa mga Israelita ng 20 putol na pilak. At dinala si Jose sa Ehipto. At nagbalik si Ruben sa balon, at, narito, na si Jose ay wala sa balon, at kanyang hinapak ang kanyang mga suot. At siya'y nagbalik sa kanyang mga kapatid, at kanyang sinabi, wala ang bata, at ako, saan ako paroroon? At kanilang kinuha ang tanika ni Jose, at sila'y pumatay ng isang lalaking kambing, at kanilang inilubog ang tanika sa dugo. At kanilang ipinadala ang tunikang may sari-saring kulay, at dinala sa kanilang ama, at kanilang sinabi, ito'y aming nasumpungan, kilalanin mo ngayon, kung tanika ng iyong anak o hindi. At kanyang kinilala, at sinabi, siya ngang tanika ng aking anak, sinakmal siya ng isang masamang hayop, si Jose ay walang pagsalang nilapa. At hinapak ni Jacob ang kanyang mga suot, at kanyang nilagyan ng magaspang na damit ang kanyang mga balakang, at tinang isang maraming araw ang kanyang anak. At nagsitindig ang lahat niyang mga anak na lalaki at babae upang siya'y aliwin, datapwat tumanggi siyang maaliw, at kanyang sinabi, sapagkat lulusong akong tumatangis sa aking anak hanggang sa Sheol. At tinangisan siya ng kanyang ama, at ipinagbili siya ng mga Midianita sa Ehipto kay Potiphar, puno ni Pharaon, na kapitan ng bantay. Genesis Kabanata 38. At nangyari ng panahong yaon, na humiwalay si Judah sa kanyang mga kapatid, at nagdaan sa isang Adalamita na ang pangalan ay Hira. At nakita roon ni Judah ang anak na babae ng isang Kananeo, na tinatawag na Sua, at kinuha niya at kanyang sinipungan. At Nagel-ihi, at nanganak ng lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang At Nagel-ihi uli, at nanganak ng lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Onan. At muling Nagel-ihi at nanganak ng lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Selah, at si Judah ay nasa sa Chezib nang siya'y manganak. At pinapag-asawa ni Judah si na kanyang panganay, at ang pangalan niya ay Tamar. At si na panganay ni Judah, ay naging masama sa paningin ng Panginoon, at siya'y pinatay ng Panginoon. At sinabi ni Judah kay Onan, sumiping ka sa asawa ng iyong kapatid, at tuparin mo sa kanya ang tungkulin ng kapatid ng asawa, at ipagbangon mo ng binhi ang iyong kapatid. At nalalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang binhi, at nangyari, na pagkasisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid, ay pinatutulong niya sa lupa, nang huwag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. At ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon, at siya'y pinatay rin naman. Nang magkagayoy sinabi ni Judah kay Tamar na kanyang manugang na babae, manatili kang baw sa bahay ng iyong ama, hanggang sa lumaki si Selah na aking anak, sapagkat sinabi niya, marahil ay hindi siya mamamatay ng gaya ng kanyang mga kapatid.
At yumaon si Tamar at tumahan sa bahay ng kanyang ama. At nagdaan ang maraming araw, at namatay ang anak na babae ni Sua, na asawa ni Juda, at nag-aliw si Juda, at umahan sa Timnath sa mga manggugupit sa kanyang mga tupa, siya at ang kanyang kaibigang si Hira na Adalamita. At naibalita kay Tamar, na sinasabi, narito, ang iyong biyenang lalaki ay umaahon sa Timnath upang pagupitan ang kanyang mga tupa. At siya'y nag-alis ng suot pagkabaw, at nagtakip ng kanyang lambong, at pagkapagtakip ay naupo sa pasukan ng anin, na nasa daan ng Timnath, sapagkat kanyang nakikita, na si Sula ay malaki na, at hindi pa siya ibinibigay na asawa. Nang makita siya ni Juda ay ipinalagay siyang patutot, sapagkat siya'y nagtakip ng kanyang mukha. At lumapit sa kanya, sa tabi ng daan, at sinabi, narito nga, ipinamamanik ko sa iyo na ako'y pasipunin mo sa iyo, sapagkat hindi niya nakilalang kanyang manugang. At kanyang sinabi, anong ibibigay mo sa akin sa iyong pagsiping sa akin? At kanyang sinabi, padadalhan kita ng isang anak ng kambing na mula sa kawan. At kanyang sinabi, bibigyan mo ba ako ng sangla hanggang sa may padala mo? At kanyang sinabi, anong sangla ang ibibigay ko sa iyo? At kanyang sinabi, ang iyong singsing, at ang iyong pamigkis, at ang tungkod na dala mo sa kamay. At kanyang ipinagbibigay sa kanya, at sumiping sa kanya, at siya'y naigal-ihi sa pamamagitan niya. At siya'y bumangon, at yumaon, at siya'y nag-alis ng kanyang lambong, at isinuot ang mga kasuotan ng kanyang pagkabaw. At ipinadala ni Juda ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kamay ng kanyang kaibigan, na Adalamita, upang tanggapin ang sangla sa kamay ng babae, datapwat hindi niya nasumpungan. Nang magkagayoy kanyang itinanong sa mga tao sa dakong yaon na sinasabi, saan nandoon ang patutot na nasa tabi ng daan sa anin? At kanilang sinabi, walang naparitong sinumang patutot. At nagbalik siya kay Juda, at sinabi, hindi ko nasumpungan, at sinabi rin naman ng mga tao sa dakong yaon, walang naging patutot rito. At sinabi ni Juda, pabayaang ariin niya, baka tayo'y mapahiya, narito, aking ipinadala itong anak ng kambing at hindi mo siya nasumpungan. At nangyari, na pagkaraan ng 3 buwan, humigit kumulang, ay naibalita kay Juda, na sinasabi, ang iyong manugang na si Tamar ay nagpatutot, at, narito, siya'y buntis sa pakikiapil. At sinabi ni Juda, siya'y ilabas upang sunugin. Nang siya'y ilabas, ay nagpasabi siya sa kanyang biyenan. Sa lalaking may-ari ng mga ito, ay nagdalang tao ako, at kanyang sinabi pang, ipinamamanhik ko sa iyo, nakilalanin mo kung kanino ang mga ito, ang singsing, ang pamigkis, at ang tungkod. At nang nakilala ni Juda, at sinabi, siya'y matuwid kay sa akin, sapagkat hindi ko ibinigay sa kanya si Sula na aking anak. At hindi na niya muling sinipungan pa. At nangyari, na sa pagdaramdam niya, na, narito, kambal ang nasa kanyang tiyan. At nangyari, nang nangganganak siya, na inilabas ng isa ang kamay, at hinawakan ng hilot at tinalian sa kamay ng isang sinulid na mapula, na sinasabi, ito ang unang lumabas. At nangyari, na pagkaulong ng kanyang kamay, na, narito, ang kanyang kapatid ang lumabas. At kanyang sinabi, bakit nagpumiglas ka? Kaya't tinawag ang pangalan niyang Phares. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, na siyang may sinulid na mapula sa kamay, at tinawag na Zora ang kanyang pangalan. Genesis Kabanata 30. At ibinaba si Jose sa Ehipto, at binili siya ni Potiphar, puno ni Pharaon, na kapitan ng bantay, na lalaking taga-Ehipto, sa kamay ng mga Israelita na nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay sumakay Jose, at naging lalaking mapalad, at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon, na ang Panginoon ay sumasa kaniya, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin, at pinaglingkuran niya siya, at sa kanya ipinamahala niya ang bahay, at ang lahat niyang tinatangkilik ay isinakaniyang kamay. At nangyari, na mula sa panahon na siya'y pamahalan sa kanyang bahay, at sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong yaon dahil kay Jose, at ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik, sa bahay at sa parang.
At kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose, at hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, "Sipingan mo ako." Datapwat siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, "Narito, ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay, at lahat ng kanyang tinatangkilik ay ipinamahala sa aking kamay. Walang sinumang dakila kaysa akin sa bahay na ito, walang ipinagkait sa aking anumang bagay, kundi ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa, paano ang aking magagawa itong malaking kasamaan, at kasalanan laban sa Diyos?" At nangyari, na nakikiusap man siya kay Jose araw-araw, ay hindi nakikinig sa kanya na siya'y sipingan, o pakisamahan. At nangyari ng panahong ito, na siya'y pumasok sa bahay upang gawin niya ang kanyang gawain at wala sinuman sa mga tao sa bahay doon sa loob. At siya'y pinigilan niya sa kanyang suot, na sinasabi, "Sipingan mo ako," at iniwan niya ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas, at lumabas. At nangyari, na pagkakita niyang iniwan ang kanyang suot sa kamay niya, at tumakas sa labas, na siya'y tumawag ng mga tao sa kanyang bahay, at sinalita sa kanila, na sinasabi, "Tingnan ninyo, na dinalhan niya tayo ng isang Hebreo, upang tayo'y tuyain, pinasok niya ako upang ako'y sipingan, at ako'y naghihiyaw ng malakas." At nangyari nang marinig niyang ako'y nagtaas ng tinig at naghihiyaw, na iniwan ang kanyang suot sa aking siping, at tumakas, at lumabas. At nangyari, na pagkarinig ng kanyang Panginoon ng mga salita na sinalita sa kanya ng kanyang asawa, na sinasabi, "Ganitong paraan ang ginawa sa akin ng iyong alipin," ay nag-alab ang kanyang galit. At dinala ng kanyang Panginoon si Jose, at inilagay sa bilangguan, sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari, at siya'y natira roon sa bilangguan. Datapwat ang Panginoon ay sumakay Jose, at iginawad sa kanya ang awa, at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan. At ipinamahala ng katiwala sa bilangguan sa mga kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan, at ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa. Hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan ang anumang bagay na nasa kanyang kamay, sapagkat ang Panginooy sumakay Jose, at ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Genesis Kabanata 40. At nangyari, na pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang katiwala ng Saro, ng hari sa Ehipto at ang kanyang magtitinapay ay nangagkasala laban sa kanilang Panginoon na hari sa Ehipto. At nag-init si Pharaoh laban sa kanyang dalawang tagapamahala, sa puno ng mga katiwala ng Saro, at sa puno ng mga magtitinapay. At pinagpipiit sa bilangguan, sa bahay ng kapitan ng bantay, sa bilangguang kinabibilangguan ni Jose. At ibinigay ng kapitan ng bantay kay Jose ang pamamahala sa kanila at pinaglingkuran niya sila, at sila'y natirang kaunting panahon sa bilangguan. At ang katiwala at ang magtitinapay ng hari sa Ehipto na nangabibilanggo sa bilangguan, ay kapwa na naginip ng kanikanyang panaginip sa isang gabi, na bawat isa ayon sa paliwanag ng kanikanyang panaginip. At pinarunan sila ni Jose sa kinaumagahan, at sila'y tiningnan, at narito, sila'y mapanglo. At kanyang tinanong ang mga tagapamahala ni Pharaoh, na mga kasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon, na sinasabi, "Bakit kayo'y mapanglo ngayon?" At kanilang sinabi sa kanya, "Kami ay nanaginip ng panaginip, at walang sinumang makapagpaliwanag." At sinabi sa kanila ni Jose, "Hindi ba ukol sa Diyos ang mga paliwanag? Isinasamo ko sa inyo, na inyong saysayan sa akin." At sinaysay ng puno ng mga katiwala ng Saro, kay Jose ang kanyang panaginip, at nagsabi sa kanya, "Sa aking panaginip, narito, ang isang puno ng ubas ay nasa harap ko. At sa puno ng ubas, ay may 3 sanga, at yaoy pawang sumukling, na namulaklak, at ang mga buwig niyaon, ay nangagtaglay ng mga ubas na hinog. At ang saro ni Pharaoh ay nasa aking kamay, at kumuha ako ng mga ubas at aking pinagpipiga sa saro ni Pharaoh, at ibinigay ko ang saro sa kamay ni Pharaoh." At sinabi ni Jose sa kanya, "Ito ang kapaliwanagan niyaon, ang 3 sanga ay 3 araw.
Sa loob ng 3 araw ay ititindig ni Pharaon ang iyong ulo, at isasauli ka sa iyong katungkulan, at ibibigay mo ang saro ni Pharaon sa kanyang kamay, na gaya ng karaniwang ginagawa mong dati nang ikaw ay kanyang katiwala. Tatapwat alalahanin mo ako kung ikaw ay mapabuti na, at isinasamo ko sa iyo, na pagpakitaan mo ako ng kagandahang loob, at banggitin mo ako kay Pharaon, at ako'y alisin mo sa bahay na ito. Sapagkat ako'y tunay na ninakaw sa lupain ng mga Hebreo, at dito naman ay wala akong ginawang anuman, upang ako'y ilagay nila sa bilangguan. Nang makita ng puno ng mga magtitinapay, na mabuti ang kapaliwanagan ay nagsabi kay Jose, ako'y nanaginip din, at narito, 3 bakol ng tinapay na mabuti ay nasa ibabaw ng aking ulo. At sa kaiba-ibabawan ng bakol ay mayroon ng lahat na sari-saring pagkain niluto para kay Pharaon, at kinakain ng mga ibon sa bakol na nasa ibabaw ng aking ulo. At si Jose ay sumagot, at nagsabi, ito ang kapaliwanagan niyaon, ang 3 bakol, ay 3 araw. Sa loob ng 3 pang araw ay itataas ni Pharaon ang iyong ulo, at ibibitin ka sa isang punong kahoy, at kakanin ng mga ibon ang iyong laman. At nangyari ng 3 araw, na siyang kapanganakan kay Pharaon, na gumawa siya ng isang piging sa lahat ng kanyang lingkod, at itinindig niya ang ulo ng puno ng mga katiwala ng saro, at ang ulo ng puno ng mga magtitinapay. At ibinalik niya ang puno ng mga katiwala ng saro, sa kanyang pagkakatiwala ng saro, at ibinigay niya ang saro, sa kamay ni Pharaon. Datapwat ang puno ng mga magtitinapay, ay ibinitin sa isang puno ng kahoy, gaya ng ipinaliwanag sa kanila ni Jose. Gayon may hindi na nalaala si Jose ng puno ng mga katiwala ng saro, kundi nalimutan siya.